Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy. Adlaw karon nga Miyerkules, adlaw sa itong inahan sa kanunayng panabang, pitsa 29 sa buwan sa Hulyo, tuig 2026. Sa kanyang alagad sa kahanginan, Maluy, Nocando, Tabar. Uban ni hangtod sa alas 9 karong buntagas itong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Di ta maglangan ato daing dawaton atong labing uwahing pagbana-bana sa lakat sa kahimtang sa panahon. Gikan sa Pag-asa Mactan, Sir Jomer Eclarino, maayong buntag. Yes, ma'am. Good morning sa tanan ug sa tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Generally, fair weather atong masinati sa Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu ug gawas ini ng mga patak-patak ng mga pagulan ug kini mga localized na mga pagpangilat o pagpanugdog. Madayon ta mag-monitor sa itong mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories. Kini nga ito na sa kasarangan ng hangin masinati sa Visayas ug kadagatan, malinawan nga ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 25 to 32 degrees Celsius. Haring adlaw mo salop alas 6:09 sa hapon. Ang dagat mo taob alas 10:40 karong buntag. Muhunas alas 6:33 sa hapon. Philippine Standard Time alas 8:08 sa buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomar Eclarin. Daghang salamat Sir Jomer Eclarino ug maayong buntag ngayong tanan din sa Pag-asa Mactan. Karon arita sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Archival questions city's ban from Binalyo landfill. Sa Super Balita sa Sunstar, grupo sa LGBTQ nanulis. Sa The Freeman, business sector supports SONA, faster action needed. Sa Banat News, sa The Freeman, 100 kilograms shabu gisunog kapin 600 milyones ka pesos nga ebidensyang illegal nga drugas. Sa Philippine Daily Inquirer, scrapping system loss charge may take a year. Sa Philippine Star, BBM wants laundering secrecy laws amended. Sa Manila Bulletin, Romualdez has 15 days to file counter affidavit. Ug sa Tempo, PNP busts fuel theft ring. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa mga pagbalik ka maipadangat kaninyo atong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
mabuhay. Ma, wala na may data, ma. Palud, ma. Sorry ma'am, na late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas itong mga balita karong buntaga pagpangapod-apod sa fuel subsidy alang sa mga apektadong public transport drivers sa Cebu City na dilatar tungod sa kakulian sa listahan. Matod ni Mayor Nestor Archival, kinahanglangan ayon una ang mga makadawat sa maong tabang. Mga detalye sa report ni Gian Navarro. May depensa ang Cebu City Government nganong nadilatar ang pagapod sa fuel subsidy ngadto sa mga public transport drivers nga apektado sa nang-aging krisis sa petroleum products. Gibutyag ni Mayor Nestor Archival nga adunay pa nagsumpaki ang listahan sa mga makadawat sa mga hinabang gikan sa syudad. Human sa gipaybalon ni Consel June Alcover, nagkanayon si Archival nga anaa sa 35,000 ka mga driver ang gipalista sa mga barangay officials. Mas gamay itandi sa target nga 10,000 ka mga driver base sa listahang gimong sumbanan ato sa pag-apod sa Bugas Sumay. Nakita ni Archival nga posibleng gilakip sa mong listahan ang ubang mga sektor nga dili kwalipikado sa mga tabangonong driver. Ako yung gingnan nga kinanglan ato ning i-profiling og balik because ang tan-aw nato ang mga uban nga mga barangay tanod, mga barangay nga mga empleyado gi-appeal didto as habal-habal. Nya na ay mga call center agents na ay habal-habal, ay dili man ni pwede. Giandam na ang 35 billion pesos gikan sa Cebu City Government aron gamiton sa pag-apod sa fuel subsidy program. Kinahanglan nilang klaruhon ang listahan sa mga beneficiary pinaagi sa mga barangay officials kung kinsa man ang lehitimong jeepney,
taxi, tricycle, apil na ang mga habal-habal drivers. Hinoon gisabutan ng daan ng mga barangay officials bahin sa maong lakang. Kini aron kalikayan ang sagunsong reglamong masugatan may tungod sa maong pag-apod. So more or less, I think, kung hindi ko masayop, 35 million na ang atong gi-allot. Kung 35 million, di tag 1,000 sila. Na unsa pa may katong uban, mga taxi driver. Diba? So, ato ni siyang i-evaluate og sakto kay daghan mang reklamo ngano man kami wa tagay siyang gitagaan man. Ian Navarro, CCTN News. Sa Laingbahin Department of Public Works and Highways kun DPWH-7 may pasabot sa pagpatuman og aspalto sa dalan sa Barangay Banilad sa Dakbayan sa Mandawi. Kinibisan giingong maayo pa ang kondisyon sa maong dalan. Mga detalye sa report ni Mary Rosa Garino. Giaspalto sa DPWH, kining bahin sa usa ka lane sa Dan AS Fortuna sa Barangay Banilad, syudad sa Mandawi. Kung tan-awon, maayo pa ang kondisyon sa semento sa maong daan. Apan gipasabot ni Engineer Gomer Castillo, District Engineer sa DPWH Cebu District Office, nga ang pag-aspalto kabahin sa Preventive Maintenance Program sa ahensya. Matud niya nga base sa Road and Bridge Inventory sa DPWH Central Office, ang maong daan ana sa fair condition bisan pa man og tan-awon nga maayo pa kini. Inventory sa Central Office, ang road condition anang AS Fortuna na nasa fair condition. In which kinahanglan na siya i-prevent para di mo dako ang damage sa kanang existing nato nga concrete, in which makita na diyan na mga cracks gagmay nga di kayo maklaro na to magdaganda. Mo sipin ang mga tubig sumuhumo katong bis. Then until such time sig agi-agi mga heavy loads mga Gipasabot usab niya nga gipili sa DPWH ang pag-aspalto tungod kay mas paspas kini nga pamaagi sa pagmintinar sa daan og dili kayo makasamok sa mga motorista. Itandi sa pagsemento nga nagkinahanglan og pagsira og igong panahon. unlike sa semento napatay mga curing period ana. Usually ang maximum na mo curing period basta nasa city 7 days. Nga pag-prepare pas base, takang pamamurma so dugay. Aspalto dito latag karong adlaw maagi na. Giklaro usab ni Mayor Tadeo Junquiwano sa mensahe pinaagi sa City Public Information Office nga ang pag-aspalto sa DPWH lahi sa drainage project sa syudad sa lugar. Matud ni Engineer Castillo nga ang proyekto kinahanglan ipatuman sud sa gitakdang panahon sa kontrata nga epektibo gikan Hunyo 11 hangtod Agosto 27. Miangkon siya nga nagkuwang sila og koordinasyon sa lokal nga panggamahanan sa Mandawi sa pagpatuman sa proyekto. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Samtang sa dugang balita sa Dakbayan sa Mandawi, mipasar og ordinansahon pagpalig-on sa silot batok sa mga peke nga produktong ibaligya o iagi sa maong syudad. Si Mary Rose Sagarino mo balik sa report. Napasar sa unang pagbasa sa sesyon sa konseho ang ordinansahon ni Konsehal Carlo Fortuna pagpaligon sa silot batok sa mga pagbaligya o pagtipig og mga ilegal og peke nga produkto. Lakip na niini ang mga peking sigarilyo, supplement o bisan unsang butang nga dili lisensyado. Silutan ang kinsa maong nga baligya, ka possess or ga store sa maong fake nga or illegal nga mga items, especially kanang illegal kay wa man makuha og access, wa man bayad og buhis, wa man kuagi sa barrier. May karabutan kini sa operasyon sa Bureau of Internal Revenue ug National Bureau of Investigation. Din adunay nasakmit nga ilegal nga sigarilyo sa usa ka pribadong pantalan sa Mandawi. Moabot sa 3 bilyones ang kantidad sa maong produkto. Sa gisugyot nga ordinansahon, ang mga masakpan mahimong mapasakaan og kaso ubos sa nasyonal ug lokal nga balaod. Adunay multa nga 5,000 pesos ug pagkapreso hangtod sa usa ka tuig. Ang business permit sa mga establishmento nga malambigit posible usab nga kansilahon. So masipag sari-sari store ka basta nabawan nga imong ibaligya, peke siya, no? Kay peke nga kanang why permit, why license, why taxes, no? Fake siya, so pwede di ka madakpan na. Ang mga ahensya sa gobyerno, negosyante ug mga individual ang mahimong motaho sa mga namaligya og peke nga produkto. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa pagpadayon sa ato mga balita, Vice Presidente Sara Duterte mihulagway nga usik-usik lang sa oras ang State of the Nation Address konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Gawas nga wa siya maminaw, dili siya interesado matud pa sa mga lakang sa kasamtangang administrasyon. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro.
Atol sa pagbisita siyang amahan sa The Hague, Netherlands, miulagway si Vice President Sara Duterte nga usik-usik lang sa panahon sa mga Pilipino ang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. niadtong Lunes sa hapon. Sama sa gilauman, uwa siya naminaw sa ikalimang sona siyang kanhi katandem ug dili siya interesado sa pagpakisayod sa mga gipanghimo o gimuon pa sa gobyerno ubos sa katungdanan ni Marcos Jr. Sumapa ni Duterte nga wala gituman ni Marcos Jr. ang iyang mga saad sa nasod ug sa iyahan na usab. Wala siya nakauyon sa nimong pagpatuman sa tag 20 pesos kada kilong bugas o pagpapriso sa mga nalambigit sa flood control scandal sa miaging tuig. Sinabi niya na mahiya naman kayo, it was a PR stunt na sinali nila yung linya na yon sa speech niya na nag-backfire. Dahil ang katotohanan naman kasi talaga, ghost projects yung flood control kung hindi man substandard, unfinished or substandard projects. No? Padayong gikabot ang habig sa Malacañang alang sa pagdepensa. Makigduyog usab ang Vice-Presidente sa imong rally sa mga Duterte supporters at tubangan sa International Criminal Court karong Hulyo 29. Kini aron ipanawagan nga pagawso na si kanhi Presidente Rodrigo Duterte kinsang gibalhog sa ICC tungod sa kasong Crimes Against Humanity pinasikad sa dugoong kampanya batok drugas kaniadto. Giangkon sa anak sa kanhi Presidente nga dili makatabang among panawagan sa padayong paghukom sa ICC sa maong kaso. Since from previous rallies, napapansin namin na kinukuha ng ICC yung mga sinasabi natin at ginagawa nilang basihan sa kanilang mga desisyon. And then he said na bakit pa kayo mag-rally? What for? Sabi ko, para lang malabas namin yung galit namin. At marinig ng buong mundo yung galit ng mga Pilipino sa ginawa sa iyo. Yun ang usab sa Vice-Presidente nga matud pa nakapabor sa iyaha ang Ginoo mong naangkon ng mayong performance ug trust ratings sa nagkadaiyang survey firms sa Pilipinas. Taliwa sa isyu sa pamulitika ug uban pa kini na lang ang nahimong pasumbingay ni Vice-Presidente Duterte human gipangutana sa mga supporters may tungod sa iyahang ora karon. Kasi meron tayong kilala na 68 pa lang pero mukha ng bangkay. Gian Navarro, CCTN News. Sa atong katapusang balita, dulaan 700 milyones ka pesos nga balor sa nagkalain-laing matang sa illegal nga drugas gisunog sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA 7 ug PNP sa thermal facility sa usa ka punerarya. Mihatag og pagtugot sa pagsunog ang korte nga mo'y nagkupot sa kaso ug kini mauna ang giingong labing dako nga giguba nga ebidensya sukad gisugdan ang maong proseso ni atong tuig 2016. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Kapin sa 676.6 milyones ka pesos ka balor sa laing ilegal nga drugas ang gipangsunog sa thermal facility sa Cosmopolitan na funeral homes sa Dan Junquera sa Sugbo. Ganin nga alas 9:30 tak na sa buntag nga gitambungan mismo sa Director General sa Philippine Drug Enforcement Agency nga si Undersecretary Isagani Neres. Kini na ang labing dako nga giguba nga ilegal nga drugas nga naa sa kustodiya sa PDEA 7 ug sa PNP Forensic Unit sa matag lungsod ug syudad sa Central Visayas ug Negros Oriental. Sa data nga gipahibaw sa PDEA 7, moabot sa 99,450.2745 grams sa methamphetamine hydrochloride nga ilang nga shabu og 2,539.577 grams sa marijuana, 8.4 milliliters sa nalbuphine hydrochloride, 18.1836 grams sa ephedrine ug uban pang illegal nga drugas. Amo gagipang sunog nga mga illegal nga drugas nagikan kini sa nakadiyang anti-illegal drug operations nga gilusad sa PDEA ug sa Philippine National Police sa tibuok Central Visayas ug Negros Oriental. Nga dunay pagtugot sa korte nga ngayon kini nga sunugon pero subay sa nalatid sa badaod ug sa mga lagda. Misaksi sa pagguba sa mga ebidensya mao ang mga representante gikan sa Department of Justice, Public Attorney's Office, Civil Society Organization, media ug pipila ka mga elected officials nga may requisitos ubos sa Republic Act 9165 ug Dangerous Drugs Board Regulation No. 1 Series of 2002. Gipahibaw sa PDEA 7 nga nakalusad na sila og 18 ka mga pagguba sa mga ebidensya sukad nitong Hulyo 26, 2016 ug mokabat na ang tanan sa kapin 4.3 bilyones pesos nga balor sa mga illegal nga drugas ang
ang ilang nasunog. Mato ni Neres nga ang pagsunog sa mga ginaganon sa illegal nga drugas nagpakita kini sa publiko nga dili mahitabo ang ilang pagduda nga ibalik ra kini sa kadalanan. We will also witness the destruction of dangerous drugs, and this significant activity is a clear message that these illegal substances will never find their way back into our streets. Si Cebu City Councilor Pablo Labra II nga may chairman sa Peace and Order Council nga misaksi sa pagsurog sa mga illegal nga drugas mibutyag nga dakog matabang sa pagluwas sa libuan ka kinabuhi ug pamilya sa syudad sa Sugbo ang gagihimo sa PDEA. Isip kanhi General sa PNP na sayod siya kung unsa ang epekto sa pagkuyanap sa illegal nga drugas sa usa ka lokalidad nga mahinungdan nga mahinungdanon kayo ang mga programa nga masakmit ang daghang supply sa Cebu ug ang matang sa drugas sa dakbayan sa Sugbo. As a former police officer myself, I have seen this reality with my own eyes. I have been on the ground and have witnessed how illegal drugs destroy not only the lives of those who use them, but also the lives of the people who love these victims. Gawas nini ang illegal nga drugas ang usa sa hinungdan sa krimen o kagubot sa usa ka dapit nga naghatag peligro sa kinabuhi sa membro sa pamilya. Samtang gihatagan og incentives ang mga civilian informants nga dakong natabang sa pagsakmit sa daghang supply sa illegal nga drugas ubos sa Operation Private Eye. Moabot sa 769,982.86 pesos ang nahatag sa limang ka mga informants nga silang alias Asiti, alias Luloy, alias Baran, alias Uwak ug laing alias Uwak. Gidayeg ni Neres sa mga civilian informants nga may sugon nga mitug-an sa PDEA labot sa illegal nga negosyo sa usa ka drug personality nga mahinungdan nga manampuson sila nga nadakpan og nakuhaan og illegal nga drugas. Arnold Bustamante, CCTN News. Mao katong mga balita nga nahipos tong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Inyo katong nakita kagahapon sa mga balita sa Sairi 47. Mo-break sa ata og sa atong pagbalik atong mga paghiskot-hiskot. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240
or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now! Ito po ang programa na hatid sa inyo ng OzoneMed Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. Minsan nami-misdiagnose, ovarian pala yun, pero ang presentation parang appendicitis. No? Sinasabing degenerative diseases, kadalasan ani iniisip ng mga tao no nga kaliwat ninyo ka na arthritis, kaliwat nga na ay rheuma dok. Pero unsa ba gyud ka big, unsa ba kalawak ang ibig sabihin nitong degenerative diseases dok? Yeah. So yung buong katawan, as we age, as we use it lagi, talagang dahan-dahan masisira yung mga cells, mga tissues, yung organs natin, dahan-dahan masisira yun siya. In our age today, it is very important that we have to really value yung aging process na to. Toxic na lang yung pinag-uusapan natin, but gaano ka-importante this time? Yung mga tao dapat sila educated about these changes ng global health. It is not the infectious disease that predominate. It is the non-communicable disease or chronic diseases. Sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang mga boses ng taong nakakaranas nito mismo. Tinignan ng OB, sabi niya, cervical cancer daw. Inisip ko ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Di ba sabi niya, by His stripes, I am healed. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglampikit sa katawan. Ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakarating panayong gisubay at taganong katinawan pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Your song. Your music. Your listening pleasure. Sing it, Cebu! And if I don't need you, this, my darling, I've been told. Jody was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. Saving all my kisses just for you. You got me jumping like a crazy clown, and I don't think you're right to put it down. Since I kiss you, love you look so fine, and things that bothers me is making like you fine. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Nangita ka ba og wellness consultation o preventive health support? Ozone po will help, no? So, pinapapasok niya kasi po ang oxygen sa cells. So, there will be improvement po ng cellular function and reduction. Then your blood are full of oxygen, well saturated with oxygen molecule. There are best outcome. At imano nato ang atong kahimsog pinaagi sa husto nga konsultasyon sa lisensyadong doktor. Some people, they are well versed with nutrition, but for others, they have very little idea of what the basics of nutrition are. Kaya with ozone therapy, kung makakatulong ito para mag-shrek yung mga tumors natin. Para sa professional consultation o general wellness services, bisitaha ang OzoneMed Wellness Clinic branches sa Davao, Bacolod ug Cebu. Hello, Cebu.
buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy ning tungura atong unahon og hisgot kining unsang pagkaunsaan ni nga ang Cebu City kung di nahimutang kining Prime Integrated Waste Solutions landfill sa Barangay Binalyo, di naman hinuon matud pa makalabay sa basura ang Cebu City. Gi-question ni kagahapon ni Cebu City Mayor Nestor Archival kung ngano nga nagpabiling gidid-an ang Cebu City government sa paglabay sa ilang basura sa Prime Integrated Waste Solutions kung PWS landfill sa Barangay Binalyo, samtang ang mga pribado nga mga mulabay sa ilang basura matud pa padayon nga mogamit sa maong facility. Matud ni Mayor Nestor Archival sa usa ka press conference kagahapon, what bothers me is that they don't allow the city to dump there, but they allow private entities. They should explain to me why. Matud ni Archival, ang dakbayan padayon nga niapilar sa mga landfill operators nga mo resume sa pagdawat sa basura gikan sa Cebu City apan wa pa nakadawat og pagtugot. Matud niya, wa gyoy notice gikan sa Binalyo landfill. In fact, nanghangyo ta nga makalabay na lang ta didto, pero ang problema wala gyud sila muhatag og go signal. Matud ni Archival, mga operators have instead informed the city that it can no longer dispose of garbage at the facility, mao nga napugos ang Cebu City government sa pagpadayon sa pag-haul sa ilahang mga basura to more distant disposal sites. Mas layo ng mga dapit imbis na ay site dinhi sa dakbayan. Yes, ang question kung ngano ang mga private haulers kanang mga pribado nga mga kumpanya nga magsigpanguliktag basura nganong sige paghihapon nga gipang-accommodate o dawaton gihapon sa PWS apan ang sa Cebu City government dili. Ang Cebu City kay numduman nawadaan og access sa Binalyo landfill human nahitabo tong January 8 nga garbage slide nga nipatay og 36 ka mga tawo. So kaniadto ang syudad nagsige na og balhin o hatod sa ilahang mga basura ngadto sa landfill, mga landfill gawa sa Cebu City ug tungod niini mi-increase usab ang gasto sa paghakot sa mga basura gikan sa dakbayan ngadto sa lagyong mga dapit. Sa sayong bahin si Archival niingon nga ang syudad nagbayaran na ron og 3,906 pesos per ton to contractor Pinoy Basurero aron lang ibalhin ang basura ngadto sa Aluginsan o gipaabot nga musaka pa ang bayranan puhon tungod usab sa pagsaka sa mga presyo sa krudo ug mas layo usab nga distansya sa pagbiyahe. Samtang nangita pa ang dakbayan sa bag-o nga kalabayan, si Archival ni anunsyo nga ang pag-shift to a new waste collection system man usab pagsira sa South Road Properties Garbage Transfer Station has been moved from July 25 to July 31. Oktaba gamay kay tungod aning maong problema. Ang pag-postpone matud pa mohatag sa dakbayan og dugang panahon aron makakumpleto sa mga documentary requirements ug maka-finalize usab sa operational arrangements with the barangays, the DPS and contractor Pinoy Basurero. Kining maong transisyon mitumaw human usab ang DENR EMB7 miluwat og cease and desist order nga nagmando sa dakbayan nga muhunong pag-operate sa SRP transfer station without the required environmental permits. Sugod July 31, ang mga barangay magpadayon sa pagpangolekta sa mga basura sa kabalayan panahon sa adlawan sa dili pa kinidalon ngadto sa mga designated exchange points diin ang Pinoy Basurero nga mga hauling truck mo'y modawat sa basura sugod alas 11 sa gabi aron direkta kining dalhon ngadto sa Aluginsan. Giklaro ni Archival nga ang basura kinahanglang magpabilin sud sa mga barangay trucks hangtod nga ang pagbalhin ngadto sa private nga mga haulers aron malikayan ang pagtipunog sa basura sa mga pampublikong dapit. Matud ni Archival, way tapok nga basura bisan asa ang barangay maglibot sa ilang lugar, ikarga sa truck unya sa gabi didto sila magkita sa kontraktor. Instead of creating another temporary dump site, idirekta na lang pagbalhin ang basura gikan sa gagmayng barangay trucks ngadto sa mas dagko nga hauling vehicles
aron ilahos na ngadto sa landfill. So kanino, I don't know, I'm expecting maproblema na sa taan kay di ba tanan barangay ma-accommodate sa usa lang ka dump truck ang ilahang basura no sa kadadapit kay na may ubang mga barangays dagko pero gamay ra, or what if naguba ang ubang mga truck. So for sure kanang maproblema sad ni na magay mga barangay nga way kaparkingan sa ilahang dump truck. So kana ba asa man mo ibutang, asa man sad na for sure manimaho sad na kay basura no. So kanang para nako di ni lalim ang giatubang ron sa Cebu City Government ubos sad sa kaning pamunuan ni Mayor Nestor Archival. Pero kung mausad na nga dili ka dawaton, Cebu City baya na ikaw baya mayor na unsa uroy no. Pero kana pong di mo dawat ang uban, mag-segregate kita according to area. Dili ta dawat og basura basta di taga Cebu City pero kalain pud paminaw og maginana ta Arita sa lalawigan sa Sugbo, ang Cebu Provincial Government ni-establisar karon og dengue fast lanes sa tanang 16 ka mga provincial and district hospitals nga gidulmala sa Cebu Provincial Government. Human usab sa close monitoring sa 5 ka mga local government units tungod sa nagsaka matud pa nga kaso sa dengue. Ang maong mga hospital 16 ka buok gibutangan og dengue fast lanes aron sa di pa mo grabe ang problema ma-address na dayon kining maong concern no, labi pa karon nga uwan-uwan na usab. So kini aron pagsiguro matud pa nga ang mga pasyente nga gidudahan nga dunay dengue or nasakit sa dengue makadawat og dinalian nga assessment, testing ug treatment. Sa post sa Cebu Provincial Government, ang dengue fast lane gitawag og dedicated and prioritized hospital pathway alang ni antong mga pasyente nga nagpakita og mga senyales ug simptomas sa dengue. Instead of undergoing the usual process, ang mga gidudahan nga nasakit og dengue makadawat og mas paspas nga medical attention pinaagi sa priority assessment, rapid laboratory testing, and immediate management. Mao nga matugutan ang mga healthcare workers sa paghimo og mas dinalian nga desisyon kabahin sa kondisyon sa matag pasyente. Kining maong rollout nito human usab ang Cebu Provincial Health Office mihingusog sa ilang surveillance and monitoring human nakatala og 132 ka kumpirmadong kaso sa dengue ug 2 ka giingong namatay tungod sa dengue across the province in the last 4 weeks. Ang datos sa Provincial Health Office nagpakita nga ang Toledo City nakatala sa labing taas nga gidaghanon sa kumpirmadong mga kaso nga 49. Gisundan kini sa Barili nga 39, gisundan sa Talisay nga adunay 34, Konsolasyon nga adunay 33 ug Karkar nga adunay 19. Ang 5 ka mga local government units gipaubos na sa sub-sub nga monitoring sa provincial health authorities tungod sa pagsaka sa kaso sa dengue infections. Ubos sa dengue fast lane system, ang mga gidudahang pasyente ipaubos sa priority clinical assessment sa pag-abot dayon sa capital run hospitals sa di pa mulahos ngadto sa rapid laboratory testing alang sa early confirmation sa maong sakit. Ang mga hospital usab dunay designated dedicated treatment areas nga iman sa mga trained healthcare workers nga magtutok sa dengue management. Ang mga pasyente na kinahanglang i-admit ipaubos usab sa continuous monitoring aron dali nga mabantayan ang mga warning signs nga posibleng moresulta sa severe dengue or shock. Ang mga programa naglakip usab sa patient and family guidance aron pagsiguro nga sila makasabot sa sakit, sa warning signs niini ug kaimportante sa pagtuman sa medical advice. Ang Kapitolyo niingon nga ang sayong konsultasyon ug saktong treatment sa saktong panahon nagpabiling kritikal sa paglikay sa mga komplikasyon nga hatod sa dengue infection. Sa sayong bahin, si Public Health Consultant Dr. Nikki Catalan niingon nga ang dengue nagpabiling usa sa mga sakit nga gitutukan sa Provincial Health Office labi na karong panahon sa ting-uwan. Siya miingon nga panahon sa ting-uwan, 2 things jud ang bantayan. Mao kini ang dengue
ug ang leptospirosis. Yang giklaro nga mga figures nga gipang monitor were generated pinaagi sa kaugalingong surveillance system sa Provincial Health Office and lahi ni gikan sa monitor nga gipahigayon sa Department of Health sa Central Visayas. Gipadayag usab ni Catalan nga ang probinsya nakatala og duha ka dengue-related nga kamatayon, usa sa Konsolasyon ug usa sa Compostela. Matud ni Catalan ang mga batan-on ug mga bata mo'y pabilin nga mayoriya sa maapektahan o mataptan ni ining sakit nga dengue. Ang PHO records kon Provincial Health Office records nagpakita nga ang labing taas o labing daghan nga kaso naglambigit sa mga bata nga nagpangidaron og size ngadto sa 10 anyos gisundan sa mga nagpangidaron og 11 ngadto sa 20 anyos nga age group. Bisan pa man sa pag-increase sa kaso, matod ni Catalan nga ang probinsya wa pa niabot sa level of a dengue outbreak. And while it's considered alarming, ang gidaghanon is sufficient matud pa to warrant heightened monitoring by health authorities. Matud ni Catalan kining maong mga interventions tumong ang dinalian nga pagpakgang sa mosquito breeding ug mo reduce usab sa community transmission. So mao na ang latest no sa provincial government. Karon arita sa ato ang dugang hisgutanan sa kauluhan. Dito tas kauluhan kinumdum mo ato nga murag nagtigi sab sa Twitter active na si Senator Panfilo Lacson, doon na siya mga pamahayag kabahin sa ghost projects karon nitingog si Senator Panfilo Lacson ug niingon siya kagahapon nga ang mga ebidensya nga nakuha siyang buhatan kabahin sa mga anomalya luyo sa mga infrastructure project sa Taguig City dito sa Kauluhan nga iladong baluarte ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Matod ni Senator Panfilo Ping Lacson, ang mga ebidensya nga nakuha nila ana-ana sa buhatan sa ombudsman. Sa iyang post, si Senator Lacson niingon, "This morning, we turned over to the Office of the Ombudsman for their further evaluation and motu proprio investigation all the documentary and testimonial evidence such as official records culled from government websites, while others were supplied by reliable sources that we have gathered so far. For the period of 2020 to 2025 alone, matud pa, ang Taguig naka-accumulate og 14.4 billion pesos worth of infrastructure projects and still counting. Matod ni Lacson, ang ebidensya nga ilang giduso, posibleng igo sa pagsuporta sa mga kaso nga plunder, malversation, and graft batok ni antong mga responsable. Si Lacson midugang, just as we thought last year that Bulacan, the province, was the microcosm of flood control project anomalies, Taguig is something else. Yang gitumbok ng mga anomalya sa dakbayan ni gamit matud pa og a mix of old and new tricks. Naglakip kini sa matud pa passing off an illegal reclamation project as slope protection structures with several ghost projects, case of double appropriations, recycled photos belonging to past and already completed contracts to bill and collect for new ones, all controlled by one person dating as far back as 2019. Gilambigit ni Lacson ang mga gitumbok nga anomalya ngadto kang Cayetano kinsa sa sayong bahin mihimakak sa mga akusasyon o pasangil of ghost projects sa iyahang home city diin siya nagsilbi isip kongresista for several terms. Si Lacson sa sayong bahin niingon usab nga iyang giprioritize ang pag-imbestigar sa mga proyekto sa Taguig, human si Cayetano miatake sa integridad ni Lacson pinaagi sa pag-question sa matud pa significant increase sa iyang net worth. Si Lacson kinsa nitumbok nga ang iyahang wealth, ang iyahang kwarta, ang iyang bahandi mitubo over the years through legitimate means, niingon nga ang iyang investigasyon wa kini giagni tungod sa personal nga rason kundi sa panginahanglan to exact
accountability. Mato ni Lacson, nangihap pa siya sa iyang mga informants ug mga witnesses directly or through intermediaries kinsa matud pa andam nga mohatag og impormasyon ug ebidensya kabahin sa budget insertions ni Cayetano nga balor 6.79 billion pesos sa 2025 national budget, supposedly matud pa to fund infrastructure projects in Taguig. Lakip sa mga ni voluntaryo nga mutingog kabahin sa mga proyekto mao ang igsuon sa senador nga si Lino Cayetano kinsa kanhi mayor ug kanhi representante matud ni Lacson. Matud ni Senator Lacson, padayon silang muduso ngadto sa ombudsman ug bisan unsang ebidensya nga ila pang makuha aron makatabang sa pagkabut sa ilahang shared crusade against graft and corruption. Si Lacson midugang, we hope the excellent research and investigative work that my staff did in this regard won't be wasted and will contribute to the Ombudsman's efforts to expedite their investigation. Si Lacson mi pasalig nga ngadto sa buhatan sa Ombudsman nga di sila mo relax. Matud pa, we will kalkal pa more. Padayon silang mangita. Samtang si Cayetano siyang bahin sa ihang Facebook video kagahapon, ni welcome sa lakang ni Lacson apan nitawag sa mga akusasyon nga malisyoso ug matud pa too general and too sweeping. Ningon si Cayetano, I welcome that because in the same manner that I tell everyone that there needs to be accountability, let us be careful with malicious accusations. Do you know what malicious means? Matud ni Cayetano, malicious is mali meaning wrong, but delicious meaning it sounds good. That's why it sounds malicious. Bago na ang definition sa malicious ron. Matud ni Cayetano, from Lacson's point of view, nagtuo siya nga balido, lehitimo ang akusasyon, iya kuno kining tahuron apan sa iyang panglantaw, malisyoso kini tungod kay matud pawa siya nasayod kung unsa man gyud kabahin ng akusasyon ug nganong gihimo ang maong mga akusasyon. Apan matud ni Cayetano nga andam siyang moatubang niini sa proper forum ug dili siya madistract tungod kay dunay siya trabaho matud pa subay usab sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Unya ka naghisgot naman tag impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte, ato na lang sad ning lahuson kay human usab ang break human sa SONA itakda nga karong adlaw balik na no i-resume na ang hearing karong adlaw kay Miyerkules man taron, di ba? So karong adlaw sugdan matud pa pagtakol ang giingong pagwari-wari sa 612.5 million pesos in confidential funds or impeachment article number 1. Sa ikanapo kaadlaw nga trial karong adlaw ang House Prosecution Panel miimbitar isip ilahang first witnesses ang duha ka kanhi land bank branch managers kinsa mo witness o niingong nakakita nga nagsilbing saksi sa bank transactions in millions sa Office of the President. Posibleng ipresentar isip first witness mao si Violeta Constantino, kanhi branch manager sa LBP Shaw Land Bank of the Philippines Shaw Boulevard branch, diin ang special disbursing officer ni Duterte nga si Gina Acosta matud pa ni withdraw og upat ka managlahing gayon a total of 125 million pesos sukad Disyembre 2022 to September 2023. Lakip sa posibleng potential witness mao si Nenita Camposano, kanhi branch manager sa Land Bank of the Philippines Department of Education branch, diin ang ex-SDO ni Duterte in 3 quarterly transactions in 2023 supposedly withdrew 32.5 million each time. Ang duha gisupinahan aron ipresentar sa milabayng semana apan na Oktaba ni gamay to accommodate a second day for a prior witness, oral arguments, and the State of the Nation address of the President. Ang ilang presentation na postpone for another time, manusab sa mga manifestations to present their evidence, apan gipaabot nga karong adlaw kini na sila ang itak-ang ngadto sa impeachment court. Unya wala tay oras atoy padangat ang giandam ni Tatay Dodong aniyang pulong ug kinabuhi.
pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Sayop ang paghimo og dautan alang sa mayong katuyuan. Sa English pa, then does not justify the means. Kay kung mayo ang imong tumong, nan, may usab ang pagi nga imong buhaton. Ang dautan dili iya sa Ginoo. Ginoon iya kini sa yawa. Kay ang Ginoo nagtawag kanato sa pagkabalaan. Sa Kolosas 3:17 nagingon, busa bisag unsa nga inyong buhaton o isulti, himua sa ngalan sa Ginoong Hesus. Nan, makaingon ka ba nga ang daotang buhat gikan sa Ginoo? Dili. Waylo na sa pagkadautan ang kasing-kasing kuna na si Hesus. Sa Roma 12:1 ngadto sa 2 nangingon, busa mga igsoon, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios. Ingon nga buhing halad, balaan ug makapahimot kaniya. Ayaw kamo pagpahiuyon nining kalibutana, kundili ipabag-o sa Dios ang inyong panghuna-huna. Aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios, unsay maayo hingpit ug makapahimot kaniya. Mao kini ang pulong nga naghatag og giya sa atong kinabuhi. Mag-ampo kita. Nang itong amahan, sa makadaghang gusto namong isalikway ang mga dautan nga aniya sa among kinabuhi. Apan sa makadaghan usab kami nagbuhat nini. Busa karon kami nang ngayo og pasaylo nining tanan nga among nabuhat. Ug dawata kami pagbalik diha sa imong mga bukton ug sa imong kiliran. Amen. Amen. Samahan sa anak sa Diyos na Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Pulong ug kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa itong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you, Archbishop Alberto Uy. Nanaydayanan Tatay Dodong Limchua, thank you. Sir Dennis Tabar, salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne sa newsroom, Sir Rodel ug Sir Raymond. Samtang sa studio, si Ferdy. Salamat sa inyong papakiguban. Ako si Malu Inocando Tabar. Magkita tanin niyo balik ugma sa itong programang Hello Cebu. Mayong Buntag Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, mayong buntag, yaksunta ang kahayag nga na... Usa ka pagtuo